Lolo. So, start na ng recording. Sige, pwede namang balikan na dun sa pinaka-start. But, this is actually an unofficial peer review. So, yung naunang video, it's the same stuff lang din dito. Balikan ko na lang din. Important din kasi na introductory topics yon. So, for aircraft loads, ano ba to? So, sa isang aeroplano kasi, meron mga forces na nag-act dun sa aircraft structure. So kaya nga 'di ba sanay tayo na kapag ito. Sanay tayo na kapag nagso-solve let's say ng moments, meron tayong beam, tas meron tayong force, external force, tas meron tayong internal structure. As previously mentioned from me, mas maganda kung ibibigay na examples nun is aircraft mismo instead na mga bridges kasi hindi siya maiintindihan. So, let's take this for as an example. So, hindi habain natin to, extend natin. Ayan. So, let's say ito ay isang cantilever structure. Ang isang cantilever structure ay merong mga anong types ng reaction forces. So, meron tayong possibly Fy, meron ka ditong Fx, then meron ka ditong moment. So, dito naman ay, let's say, meron ka ditong load. So, ano yung possible na load dito? Possible meron diyang isang engine. Yan, yun yung nagpapakita ng weight. Then, pagdating sa dulo, ano na kung meron kayong aerodye, induced drag madalas mangyayari yan sa pinakandulo or sa wingtips kung saan doon naiipon or matatapon lahat ng span-wise flow. Therefore, meron diyang usually may loads sa pinakandulo na external na dun sa aircraft. Unlike dito sa engine na internal kasi component siya ng aircraft. Yung aircraft, itong tinutukoy dito sa aircraft loads na to ay external factors which hangin, mga gas, lift, drag, yan. So, pasok siya dun sa aerodynamics, weight, and ground handling. And sa aircraft loads, ano ba yung kailangan nating maintindihan? Majority kasi ng design loads are connected to air pressures that contribute to lift. The very air pressure na nagpapabuhat sa aircraft, ayun naman yung nag-i-stress sa kanya, sa structures niya. So, need siyang ma-design na enough to hold the external loads but lightweight din. So, dito, kailangan natin intindihin kung ano yung mga loads na may experience as introduction for future topics which mainly pasok siya sa structures too. So dito, ano yung mga types ng loads? So mag-start muna tayo sa mga common lang. Siyempre, impact. Pag tumama sa harap, dito sa cabin part, sa may nose part, impact loads yan, dynamic. Next ay hoop tension or hoop stress. Ito kasi, bilog yan. So para siyang cylinder. Pressurized vessel kasi ang isang aircraft. So meron tayong tinatawag na hoop stress or yung bilog na yan. Across the entire circle, may na-experience yan na pushing force kasi pressurized sa loob. So ito, impact loads lang ulit. Ito, bakit high critical or high local loads? Ito yung example kanina na meron ditong weight sa pylons and engine. Imagine sobrang laki nito. Tapos kailangan mo siyang isuporta sa napakanipis na wings. Therefore, ito sobrang kapal ng structure nito. Either high density na material or matibay yung design. Next, meron tayong dalawa dito. Tension, longitudinal tension, saka longitudinal compression. Ba't dalawa yan? Tension sa taas, compression sa baba. So, i-drawing natin ng ganito yung aircraft. Yan. So, sa taas daw, ang sabi, meron siyang tension sa bending and itong isa ay compression sa bending. So, ito ay tension. Ito ay compression. Ngayon, bakit ang nakalagay ay bending parehas? According to the definition ng bending, siya ay pinagsamang tension and compression. Depende kung saan naka-orient.
Mainly, ang magbe-bend dito ay gravity. Di ba? From the single structure sa gitna, by the way, ang tawag doon sa structure na yun ay keel beam. Kung alam nyo yung sa One is Going Merry, yun yung nabali. So, pinaka-important na structure kasi yon sa aircraft and sa barko. Sa barko, iba nga lang yon. Yung keel beam is from nose to tail, parang ganito siya. Tapos dun mo ilalagay yung mga ganito, yung parang ribs. Ganyan sa barko. Pero sa aircraft, yung keel beam, para lang siyang box. Tapos ang ikakabit mo dyan ay dito una yung fuselage sa harap, fuselage sa likod, lalagay mo yung wings, dalawa, tapos lalagyan mo yun ng cover. Yan, ganun. So, balik tayo dito sa tension and compression. Tension kasi, dahil sa gravity, mas hahaba to, mababali siya ng pag ganito, tension. Then ito, naiipit siya sa loob, which causes compression. So, para alam lang natin kung bakit ba kailangan siyang solve. Same lang din sa skin, yung lower skin is tension, upper skin is compression. Same lang siya na bending, pero bakit upwards naman? So, drawing natin dito yung wings. Bakit going upwards yung wing? If naaalala kanina, balikan, nakikita niyo yung loads dito. Meron tayong induced na hangin dyan. The further you are from the structure or dito sa kilikilin ng aircraft, dito sa keel beam, the more prone to sa bending kasi ang formula lang naman yan ay F or force times distance para mag-induce ng moment. The greater its distance, the greater its force, the greater the bending. Kaya lang siya kabaliktaran. Hindi na gravity mainly yung nag-a-act sa wings. Dahil ang wings ay aerodynamic body, aerodynamic forces na yung nag-act sa kanya. So next dito naman tayo, shear stress. Bakit may shear? Meron ditong two joints na nakakonect. Alam niyo naman na ang shearing, yun na yun. Nagkikiskisan lang sila because of possibly movements, and for more advanced na explanations, interference drag sa shear stress. Interference drag. Diyan yon nakikita. Kung saan merong malaking shear stress, doon may malaking interference drag. Kasi ang nangyayari doon, ang body or ang fuselage ay non-aerodynamic body. Ang wing ay aerodynamic body. So yung velocity sa wing sobrang bilis. Yung velocity sa body sobrang bagal. Nagkakaroon dito ng friction between wings, surfaces, between the air. So nagkakaroon ng warping which causes stress. Shear stress. Next, ito bending, torsion, impact, bending. Gets naman na. So ngayon, 5 basic forces lang naman tayo na sinasolve dyan. Mainly bending, tension, compression, which pasok naman na dito. Kailangan mo lang siya i-solve ng sabay. Tapos meron tayong shear and meron tayong torsion. Ito. Bakit ito yung may torsion? Kasi nag-iisa lang yan na tail. Tapos, ang trabaho nito, i-rotate siya about the vertical axis. So, mas makaka-experience siya ng rotational bending, which is torsion. Kasi kailangan niyang iikot yung buong fuselage sa sobrang liit na vertical tail surface. So dito, doon na tayo sa aircraft loads, which mag-focus na tayo doon sa, wag na dito, masyado marami nakasulat. Ano ba yun? Ano ba lang yung mga yan? Dalawa yan, which are the aerodynamic forces and the inertial forces. So, ano-ano yung mga yan? Aerodynamic forces ay hangin. Inertial forces ay movement. So, dito tayo sa aerodynamic forces which is nakukuha as the aircraft moves across the air. So, paano nakukuha yon? It's because of the pressure differential. Kaya, importante pa din dito yung pressure distribution. Makukuha mo to through lift formation and drag formation. Therefore, sa aerodynamic forces, meron pang additional which is the
shear forces, the profile drag and the interference drag. Yung interference drag na sabi ko kanina, how about profile drag? It's mainly the shape. So dito, let's say, yan, kailangan mas reinforced yung mga parts na yan compared dun sa other parts. For what reason? Sa profile drag. Imagine yung, let's say, nasa sasakyan kayo sa kotse. Ayan. Tapos, bukas yung bintana. Ilalabas mo yung kamay mo. So, kapag mabagal yung lipad nito, yung kamay mo, hindi siya masyadong natutulak patalikod. Pero, habang bumibilis yung sasakyan, kapag hindi mo nilalabanan, mapapansin mo, yung kamay mo, nadadala na siya ng hangin palikod. So, yun din yung analogy. Isipin mo yung body mo, ito ay aircraft structure. Kailangan mo tong i-reinforce para mag-resist siya ng air loads. Kailangan mong lakasan lang yung hold niya. So, yun yung reason kung bakit aside from the aerodynamic force, kailangan pa din i-take into consideration si shear forces. Kaya nga pagdating sa structures 2, para hindi ligaw, meron diyang tau and meron diyang Morse circle. Nasa stremata parehas. Pero saka na yan, introduction pa lang yan. Dito tayo sa mas important na part or hindi na siya more on conceptual. Ito talaga yung kailangan nyo. Inertial forces. Inertia. The maximum load on any part of light vehicle structure that occurs when the vehicle is being accelerated. So, inaalam muna natin saang loads, gaano kabilis ba tong eroplano na to at gaano kabigat. Gaano kabilis, gaano kabigat, para malaman natin gaano ba kakunat yung structure na ilalagay natin dyan. So, mainly, ang mga formulas lang naman na pasok dyan ay landing, maneuvers, gust, launch, and dock. And tandaan natin, or maging practice na sa inyo to, mas madaling mag-solve kapag naka-load factor or G-force or yung N. Bakit? Mas madali. Kung paulit-ulit kayo nagsosolve, mapapansin nyo na sa formula, meron laging N. And if you were to express it, or not N, may G palagi. So, let's say 3.25 G. So, bakit mas maganda na ganito yung gagamitin natin na formula? Or not formula, inertial loads. Instead of writing it as number, 3.25 times, let's say, 9.81 or 8.066. Bakit mas maganda na G-forces na lang yung gamitin? So, ito yun. F equals MA. Ano ba binibigay natin? Is it mass? No. For the most part, ang isusulat natin ay weight. Weight equals mg. Which m is equal to W over G. Kung F equals MA, F equals WG, A, F equals, let's say itong 3.25 G yung acceleration. W, 3.25 G over G. Maka-cancel na lang. So, while nasa technical report or nasa term report, hindi siya ganun kapansin na, hindi naman kailangan, kaya namang isulat. Pagdating sa exam where all time counts, itong simpleng cancellation na yan, makakatipid ka ng ilang pindot sa calculator. Tapos, paano kung ganito pa yung nangyari sa'yo? Di nagkamali pa. So, the more cancelled units, magiging mas madali yung solving process mo. So, ang suggestion ko is, gumamit tayo ng G-forces. So, aircraft external loads, na-explain na din naman na kanina, maneuver, dynamic, ground handling, and other loads. Ito kaya na ding basahin. VN or VG diagram is simply velocity G-forces or loads diagram. Tapos, kaya nang basahin itong mga to. The strength level is defined by its airspeed, load factor, and maneuvers. So, ano ang airspeed? V. Mapapansin nyo, lagi itong ginigiven. Load factor.
binibigay din. How about maneuvers? Bank angle, ibibigay. Turning angle, ibibigay. So, yun yung mga possible na mga additional formulas pagdating sa aircraft loads. So, dito, airplane loads, gano'n lang din naman na. Ito is mga conceptual lang, kaya nang basahin. Ito, nasabi ko na kanina. Mainly mass or weight yan, times the acceleration. Na-explain na din naman na yung formula, pwede nang balikan. Now, ito yung load factor concept or kung paano tayo mag-solve. Ito na yung lagi natin ginagawa. Pero before makapag-start, by the way, drawing ko lang. Let's say ito yung CG, tas may mga ganto-gantong loads yan. Yun yung load factor concept. So, ano yung mga loads lang? Hindi mo na iniisip yung eroplano. Iniisip mo na lang, ano yung mga forces na nag-act. So, rinig pa ba? Nandiyan pa ba kayo? Okay. So, dito, ano yung mga kailangan nating tandaan? Inertial force or yung MA acts through the center of mass or CG. Or itong symbol na to. Next, opposite to the direction of acceleration. Debatable pa nga to eh. Kasi, pag dinrawing mo siya ng pabaliktad, ano mangyayari? Magiging negative yung value. Therefore, malalaman mo na baliktad yung drawing mo. Pwede mo na siyang itama. Pero hindi na din masama kung alam mo na from the beginning ano talaga yung direction niya. So, let's say, paano siya ma-analyze? Magpipreno ka. Ito, let's say, nasa bike ka. So, ayan, basta may bike. Then, nakasakay ka. Tapos, bigla may tumawid na manok. So, instinctively, pepreno ka. Saan tatapon yung katawan mo pag nagpreno? Kapag hindi mo siya in-analyze na mabuti, isipin mo na kapag nagpreno, syempre lilikod ka. Kasi titigil ka eh. But in reality, you are moving forward. May inertia ka doon. Upon sudden brake, mapapansin mo, bigla kang tatapon paunahan. Kaya nga pag nagdo-drawing tayo ng mga braking na forces, madalas yung MA nasa likod. How about ilalunch ka patalikod? Not patalikod, yung mga catapult. So yung MA naman nun sa kabilang side kasi nire-resist niya yung pulling force nito. Etong catapult gusto kang itapon dito. Pero yung katawan mo or yung structure ang gusto, hatakin ka muna sa kabilang side. Kasi nga, gusto kang i-launch. So, pag binitawan mo to, yung hook, let's say yung hook, or ikaw mismo bumitaw sa kapit doon sa hook, sa bungee cord, ano na lang ang mag-aak? Yung force na lang na to, which tension nung bungee, tatapon ka dito. Nakukuha? But, again, as stated before, sabi ko nga, pag baliktad yung drawing mo, lalabas lang yan as negative. So, pag nag-negative siya, itama mo na. Isulat mo na ng maayos yung drawing next. Nakukuha yun? So, next din naman tayo sa proportional to the mass of the object. Understood naman, W equals mass over gravity. Mass is equal to weight over gravity. Translational acceleration, mga formula lang to. But, ano to mga translational acceleration? Dito tayo, upward acceleration. Load factor is multiplying factor which define as a load in terms of weight. So dito tayo, i-drawing muna natin, meron kang lifting force and meron kang weight. Now, ano tong WG over A? This is, ano to? WG is mass. A. Force lang yan. Inertial load lang to. Inertial load lang to ha. Bakit may inertial load? Si lift. Aside pa si weight. What for? Kasi, for every reaction, there is an equal and opposite reaction. And same as inertia, na energy is dapat conserved.
So dito, hindi lang siya lift is equal to weight. Dapat siya ay lift is equal to weight plus inertial loads. Kaya, nagkaroon tayo ng ganito. So load factor is equal to L over W. L equals NW. Where itong NW na to is equal to what? Dito na siya. Kukunin mo lang yung W plus WGA. So ulit ko to ha. W over 1 plus A over G. Saan ko nakuha to? Nilabas ko lang yung W from both terms para makuha ko to. Yan yung N. Yan yung load factor. Nakuha. So, L equals NW, L equals W times ito. Ito naman is, kung hindi naman kailangang dito, i-derive palagi, pwede mo nang i-memorize to as is. Madali na siyang tandaan. Next, horizontal acceleration. So, dito pala, masanay ka na din ay AX na to. Or AY, depende sa gamit. It's Y. It should be Y. So, dito, AX, which is thrust load factor. Paano naman to? Same lang din, pwede mo siyang tandaan na lang or pwedeng kunin din yung derivation niya. For load factor, it's simply MA. Ito lang yan. Tapos is equal to T minus D over T minus D. Bakit? Opposite lang naman sila. Kailangan lang niyang i-resist yung inertial loads na yon. Now, paano tayo nag-come up dito sa T minus D over W? Given that AX is equal to G. So, mangyayari lang dyan is T minus D over W. Dahil dito. Ngayon, hindi talaga to yung nangyari. Mas mahaba pa yung solving dito. But hindi siya worth it na i-derive for given na NX equals T minus D over W for horizontal. Sobrang dali niyang alalahanin. So, may mga times na mas okay na memoryahin mo na lang siya. Nakuha yun? So, dito, next tayo, general acceleration lang. Walang pull out, walang any maneuver. May acceleration lang siya pero hindi pantay. Not hindi pantay, hindi siya horizon. So, pantay siya, pero ibang angle. So, ano lang yung mababago dito? Magkakaroon ka lang ng term na to. Likan natin. So, dito, 1 plus L equals W times 1 plus A over G. Balik na rin natin. L equals W A over G plus 1. So, magiging cosine theta. Papalitan mo lang siya. For what reason? Bakit siya magiging cosine theta? If papalawakin natin to, WGA plus W cosine theta. Engineer, bakit cosine theta sa Y ito? Check natin yung angle. Ayun. Doon siya nakakabit sa Y-axis. Kaya, nabaliktad. Pero, if you were to draw this as this one, dito mo ilalagay yung angle nakadikit sa X. Then, magiging sine yan, obviously. Pero ngayon, para hindi na mahirapan dahil sa uniformity ng formula, tandaan nyo na karamihan sa mga maneuvers of AC or aircraft ay nakadikit saan? Sa Y-axis. Bakit dun yung with respect? So let's say ito ka, nakaupo ka sa cockpit. Tapos liliko ka 30 degrees. Ang tanong, saan ka nagmula? Sa Y-axis. Hindi, sa mathematics kasi ito yung 0 degrees. Pero hindi ka naman sasakay ng eroplanong nakahiga. Dito ka mag-i-start. So pag sinabing bank 30 degrees to your right, ito ang sukat. 30 degrees to the right. Nakalagay siya saan? Sa Y-axis. So, kaya cosine siya dito. But again, para mapadali, if kayang memoryahin, why not? Huwag namang pahirapan ang sarili. So, madali lang naman siya kunin. So, ano yung mga formulas kung naaalala? For horizontal, dahil nakapantay lang siya, L equals W times
1 plus A over G. Now, for vertical, for vertical, upward yan. Vertical muna. For vertical, meron tayong L equals W, 1 plus AG. For horizontal, meron tayong L equals T minus D over not L, NX. Then for general acceleration, we have, papalitan lang natin yung kanina, L equals W cosine theta plus AX or AZ over G. Tapos meron pang huli, which ito, kung isa is summation of forces ng Z, ano yung Z na yan? Y lang yan din minsan. For aircraft kasi, tatlo yan, X, Y, and Z. Ang Y kasi is ito. Itong across the wingspan, yun ang Y. So, ito ang aircraft mo. Ito ay Y. Ito ang Z. Ito ang X. Kaya medyo nakakalito at times. Kasi ang sanay tayo, X and Y lang. Pero, ayan, masanay na ang Z-axis ay kapartner ng X-axis. And ang Y-axis is ginagamit lang for buong wing. So, ito naman, ano na iba? AX over G minus sin theta. This is for the horizontal component. Horizontal component naman niya, which for sine naman. Papalitan lang, kung kanina ay positive, then this one will be negative sin theta. So, refresher lang yan dun sa mga formulas. Not sure if magagamit tong apat na to. But, I have examples rin naman if ever. So, ready na? Dito tayo sa practice problem 1. So, screenshot ko na to. Tapos dito tayo sa end. Assume the airplane shown weighs 20,000 pounds and that the braking force is 8,000 pounds. Find the wheel reactions R1 and R2. So, magi-given required tayo. Kasanayan siya. So, given, baka masyadong malabo. So, given natin is itong nasa taas na, pero isulat na natin. Ugaliing isinusulat siya. Try pala tayo ng na mamaya ng problem kung kung word problem siya. So, sa given, meron tayong, assume the airplane shows, isulat na natin siya ng, dito, 20,000 pounds yung weight. Pwede bang isulat ng ganyan? Then, meron kang braking force, which is 8,000. So, itong F, 8,000 pounds daw siya. Tapos ngayon ito, lately ko lang na-realize na importante maglagay ng comma. Doon ako nagkakamali pagdating sa calculator. Kinakatamaran ko yung isulat yung comma sa papel, not knowing na nakakatulong siya sa pagbibilang ng 0. So next, find the wheel reactions R1 and R2 and find the landing run of the airplane. Ang tanong, paano kung burahin ko to? Ayan lang yung giniven sa akin. Mali na agad masosolve. Tandaan, ang topic natin ng aircraft loads. Kahit tanggalin yung drawing na yan, kailangan nyo siyang maintindihan according to the presentation. Hanapin natin. Acts through the object center of mass. Kailangan alam mo kung saan siya ilalagay. So let's say, hindi siya given, i-drawing mo pa rin siya. This is MA. Not randomly ilalagay. Paano yung force? Kung walang F din dyan. Ito kasi mga possible na gawin eh. Kasi sa amin nun, walang ganyan, binubura. Yun, doon nagkakamali. Kasi akala hindi siya given.
But in reality, dapat alam mo. Ngayon, ang tanong, ang braking force ba, saan nangyayari? Sa main landing gear or sa nose? So, dapat alam natin na nasa MLG yan. Nakukuha. Tapos, before tayo mag-start, mag-convert na din tayo. Itong 100 mph, i-convert na natin para di na mahirapan. Times 88/60 para maging feet per second na siya. So, kita ba yung calculator ko? Nakikita yung calculator? So, 88/60. 440/3 or 146.6. Kung ako, ang gagawin ko dito, isi-save ko tong 440/3. Ganito lang. Kasi, pag fraction, hindi mo na kailangan mag-store ng another value. Pero kung nahihirapan, you can always shift store A. Walang problema. So, okay na. Meron ka ng velocity, meron ka ng mga MA 8,000, etc. Isa-solve na natin. So, ano yung una? So, dapat malinis yung drawing, walang aeroplano. Pwede nating i-redraw. 20,000. Tapos, meron ka ditong linya, horizon. Meron ka ditong R2. Which is wala pang ginibigay na details. R1 hinahanap din. Tapos dito, ang sabi, this is 50 inches. Meron ka din dito pala, sorry. MA, meron ka ditong braking force F. Tapos meron ka ditong $100 inches, 20 inches. Kompleto na. So, malinis na yung drawing. Ano na yung una natin kailangan gawin? Yung 3 basic lang siya. So, ilagay muna pala natin sorry is required. Para alam mo kung ano yung hinahanap. Para hindi ka, na-solve, kung ano nung sinosolve mo, tapos ang kailangan lang pala ay mass. So, kailangan alam natin kung ano yung pinapakuha, which are the R1, R2, and landing run. If airplane is, so, landing run is S. So, dapat alam din yung basic kinematics formula. S equals, naalala pa kung ano to? 1/2 BOT plus, BOT plus 1/2 AT squared. VF squared is equal to VO squared minus 2AS, tama? Tapos BF equals VO plus 80 or minus. Tama ba? VF equals VO plus 80. Yan. So, dapat ito mga tinatandaan. This is dynamics part ng structures 1. May dynamics kasi dito. So, next, after required, solution na tayo. Ngayon sa solution, karamihan sa aircraft loads, tatlo lang yan. Summation ng forces ng X, summation ng forces ng Y, summation ng moment about a point. Kanya-kanyang trip na to. Sa summation ng Fx or Fy, kayo bahala kung anong trip nyo unahin. Pag hindi siya masolve, kulang ng dalawa, ibig sabihin, yung kasunod muna isolve nyo. So ako, kinasanayan ko, sunod-sunod lang. X muna, tapos Y, tapos moment. Kayong bahala kung anong trip nyo. So, dito mag-example tayo sa X. Malalaman mo naman kasi na hindi nyo gagamitin muna kapag hindi ka na makausad. Dalawa yung hinahanap. Sa summation of forces ng X, meron kang negative MA, positive F. The rest, wala na. So, summation of forces ng X equals 0. Negative MA, bakit? Baliktad din, nasa kaliwa eh. Plus F equals 0. Ano yung F? 8,000 pounds. Therefore, MA equals 8,000 pounds.
Tapos na ba tayo dyan? Hindi. Bakit? Anong kailangan natin? Hindi siya MA. Kailangan mo munang makuha si amin. So, hindi mo kailangan, hindi ka matatapos sa MA lang kasi wala kang term na papagagamitan nun. Ang hinahanap natin dito mainly ay acceleration since this is aircraft loads and ang topic nga nun ay inertial loads. So in most cases, A yung hinahanap natin. Disclaimer, if ang trip mong isolve, first thing is A, walang problema. Kung isosolve mo siya separately, no problem, go for it. Pero dito, sa akin, para makatipid, Fx, Fy, moment, okay na doon. Kasi, mapapalabas mo din naman doon si A. Tulad nito, lumabas na siya. So dito, palitan muna natin, ang W is 20,000 pounds over G-force. And ang tanong, ano yung A? May sinabi ba? Wala. Most likely, hahanapin mo pa siya. A is equal to 8,000 pounds. Ngayon, dito, yung A, or yung G rather, pwede mo na siyang palitan eh. Pwede mo na siyang palitan ng 9.8. Yan lang muna, tatawad ako magsulat. Pwede na. Pero bakit hindi ko siya papalitan? Mas madali kasi mag-solve if nakasulat siya in terms of G forces. Less input sa calculator, may makakancel pa na units. So, pwede natin tong ituloy dito. So, dito, from A, 8,000, balik rin lang natin. A is equal to 8,000 times G over 20,000. Tapos solve natin. Bakit sinulat ko na lang siya na 8 over 20? 8,000 over 20,000, 2 pips, 0.4. E di try natin kung sigurista ka. Ganun din, 0.4. So, nakukuha yan? A is equal to 0.4 Gs. Tama ba to? Mm-hmm. Wait lang, wait, sinesip lang ako. Okay. So, balik na tayo dito. Then, nakuha na natin yung A. So, ano na yung next? Kung tapos ka na sa Fx, we can proceed with summation ng forces at Y. Again, ganun din. Isi-zero mo lang naman siya. Then, check natin dito. We have R1 plus R2 parehas upward. Then, last is 20,000. Sulat lang natin. R1 plus R2 minus 20,000 equals 0. So, dito, ang kasunod dyan ay, meron bang magagawa? Wala. I will keep this written as either, in terms of R1 na lang, 20,000 minus R2, or R2. Alin man dyan yung isulat mo, pwede naman. R2 is equal to 20,000 minus R1. For what reason, bakit ko siya kailangang isulat ng ganito? Bakit kailangan ko siyang isulat sa isang term?
baka magamit ko kasi siya sa kasunod na formula. I-hold ko lang muna siya dyan. Wala akong buburahin dito. Papabayaan ko lang siya as is. Pero alam kong hindi muna ako pwedeng umusan. Nakuha to? So, iwan ko lang yun dyan. Dito tayo sa kasunod, which is summation of moment na. Ang tanong, ano yung pipiliin natin na summation ng moment? Pagdating dito, kanya-kanyang trip din yan. Ang pinakamadali talaga ay CG. If you were to moment about CG, bakit yun ang pinakamadali? Kasi marami ka na agad makakancel na term. Minimum, dalawa. Ano yun? MA saka 20,000. Ipakita natin yung dalawa. Kung dalawa yung isosolve natin. So let's start with summation ng moment ng CG. Ito muna yung, may warning ba? 15 minutes. Sige, gagawa na lang ako ng panibagong link. So, CG muna tayo is equal to 0. Gantong convention tayo, positive. So, from here, tanggal na tong MA saka 20,000. So, ikot tayo, kulay blue. Yung R2, ang distance niya ay 20. So, sulat ko, negative siya. Kasi opposite yung R2 eh. Negative R2 times 20 inches. Next, yung isa pang nakatayo. But this time, itong R1, kasabay naman. So, positive R1, ang distance niya ay from here, 100. So, meron ka ditong positive R1, 100. Tapos na yung dalawa nakatayo, doon naman tayo sa mga nakahiga. Yung MA tanggal, meron tayong negative na F, tapos ang distance na ay 50. We have negative F times 50 equals 0. For this instance, again, kanya-kanyang trip to kung ano yung gustong isolve. Pero dito, let's say, gusto ko R2. Negative R2, 20 plus R1, 100 minus 8,050 equals 0. R2, 20 equals R1, 100 minus 8,050. Maging maingat lang, sa akin, ang tin-transfer ko na lang ay ito. Tapos kakopyahin ko na lang po. Yung iba dyan nagkakamali eh. Tama naman yung process, mali lang sa pagkakasolve. So dito, ano yung pwede kong gawin? Ayun, may sinulat na ako kanina. Depende sa trip ko anong ilalagay ko dyan. Pwedeng ilagay ko dito sa R2 or pwedeng dun sa R1. Pero let's say, ang gusto ko, ipapalitan ko tong R2 para maging mahaba yung term. So, 20,000 minus R1 equals 20,000 minus R1. Yung R2 lang yun i-multiply mo pa yung 20. Again, another point of mistake. Equals R1 times 100 minus 8,000 times 50. Tapos dito, pwede ka na mag-shift solve. Kung kaya ng calculator mo, huwag mo na pahirapan sarili mo. Bakit pwede ka na mag-shift solve? Isa na lang kasi R1 na lang yan. So, pwede mo na siyang paltan as yun yung X term mo. Tandaan sa calculator, X dapat yung letter na uunahin ninyo pagdating sa shift solve. Yung kasi yung pinaprioritize na sa solving. And yung iba nagkakaroon ng bug if hindi yung X yung gagamitin mo. Minsan iba yung sinosolve niya. Tapos dito, yung 8,000 times 50, alam ko naman value, pero sayang yung shift solve kung hindi mo gagamitin. We have R1 equals 4158. R1 is approximately 4158. Sulat nyo ng buo, tinatamad lang ako ngayon. Shift store. Letter B na. Shift store B. Yan. Tapos, paano mo naman makukuha si R1? Kahit anong, si R2. O, di, gamitin mo to. Kahit alin dyan, lalabas din yon. So, ang kailangan natin ay R2, sulat mo.
R2 is, tama ba yung pagkakasulat ko dito? R1 equals 20,000 minus R2. R2 equals 20,000 minus R1. Ganun din. R2 equals 20,000 minus B equals R2 equals 15,841. Pa-confirm nga dun sa mga sagot nyo. Tama ba? So, alam ko may file ako niyan. Ay, sorry. Tama yung sagot? 4158 saka 15,841? Ano meron? Open ko lang yung file. $40,000 over 3. Wala sa akin. Na ayan, sa hagdan. Ano kayo? Tama. Ito ang tama yung 666. I don't know what you do. Okay, okay. So, ngayon, ayan, may 120. Hindi, okay. So, ngayon, saan yung point of, mali? 20,000 minus R1 times 20. Balik ko lang. Alpha E. Ayan, may nagkamaling input. Lumabas na yung 666. So, ito yung ayaw ko sa kapag nagkakaroon ako ng tinatawag na, ang tawag dito sa ginawang ito ay two equations. Kasi, tulad nito, once na nagkamali ka ng input, tulad nung kanina, maybe it's human error na din on my end. Mali yung lumabas na value. But upon checking, kung ilalagay mo ulit yung tamang pagkakasulat nito, lalabas naman yung tamang sagot which is yung 666 and yung 40,000 over 3, which is itong 13,333. Yun yung tamang sagot. So, ngayon, may copy na ba kayo nito? Send ko din. Ito ay, iba yung ginamit kong way. So, 8 minutes na lang. Ipakita ko na lang yung sa CG kung paano ka siya sosolve. So, okay na tayo dito. Burahin ko muna to. Ano yung mas prefer ko na method pag nagsosolve ng moments? So, instead of CG, ang gagawin ko, kukunin ko siya sa R1. Bakit sa R1? Balik tayo dito. Summation ng forces ng Y, doon tayo nag-start magkaroon ng two equations. Meron pa tayong isang equation which is yung moment. So, on my mind, gusto ko nang tanggalin yung isa dito. Kaya hindi ako palaging sa CG nag-solve. Kasi alam ko na kapag nag-solve ako sa CG,
Yung dalawang reaction forces, kung titingnan nyo, kung magsosolve ako sa CG, maiiwan pa rin silang dalawa. Ang ending, you will end up having again another two sets of equation, which nagiging point ng pagkakamali dito pag nagkamali kang input. So anong gagawin ko? Instead of using this idea, ang gagawin ko ay summation ng moment, ano yung gusto kong tanggalin. Pag nag-moment kasi ako sa R1, matik, matatanggal yan. So kapag meron akong moment sa R1, meron ba akong 20,000? Meron. Meron ba akong MA? Meron. Na-solve ko na sa baba. Meron ba akong R2? Yun yung kasunod kong hahanapin. So mas mapapadali. So summation ng moment ng R1 equals 0. So from here, meron akong 20,000 times 100. Unahin ko lahat ng pababa at pataas. 20,000, sorry, times 100. Next, negative yung R2 times 120. So tapos na lahat ng pababa, yung pahiga naman. Itong MA, negative MA times 50 equals 0. Kasi yung breaking, nakalinya lang siya dito. Wala kang makukuha moment dyan. So check natin dito. Negative 20,000, 100. Positive pala. Negative MA, 50. Negative R2, 120. So try natin i-solve yan. So itong MA, papalitan natin yan. So sulat ko muna. 100 minus R2, 120 minus WGA, 50 equals 0. Tapos, papalitan lang natin lahat ng values niyan. Itong MA ay, pwede mo na makuha dito. MA equals 8,000. Hindi mo na siya kailangang i-solve pala, direct. Pwede nang i-direct to. Then you will end up having the value of R2, which is 40,000 over 3. So, kung meron ka na ditong value ng R2, ibabalik mo na lang siya dito, yung R2, here. So, hindi mo na kailangang, ano na iiwasan dito? Hindi mo na kailangang mag-2 equations. If you were to pick the proper, not proper necessarily, if you were to pick the more convenient na point, pagdating sa moment, mas mapapadali yung solving process mo. Doon kasi marami nagkakamali eh. Pinoint out ko na kanina. And even me, nagkamali, di ba? Kasi nagkamali ako ng input sa calcu. Kapag iniwasan mo kasi si two equations, ang makukuha mong sagot palagi ay number na. Stored values na. Hindi ka na magpapanibagong equation na ipapasok mo sa isa pang equation. Nakukuha to? So, ano yung mga key points to remember habang nagsasolve tayo? So, dito tayo mag-start. Ilang minutes tong link na to? 3 minutes. So, isa-isahin natin. Firstly, unang problem pa lang to out of 14 or 13. Depende. Ang first, given, required solution. Given, simplify mo lang yung drawing. Dapat alam mo kung saan siya nakakabit lahat. Kung hindi given si MA, hindi given si F, dapat alam nyo kung saan yun ilalagay. So, nakompleto natin dito. Kompleto din distance. Before mag-solve, itama na ang units. Naka-miles per hour, ano ba kailangan? Feet per second, i-convert nyo na. Next, ano yung required? Ito na. Alalahanin lahat ng mga connected formulas. Dynamics tong tatlo. Three kinematics equation yan. Next, majority ng aircraft loads, ito lang yan. Summation ng forces ng X, Y, moment. Up to you kung anong order ang gagawin mo. Ako, trip ko lang talaga na X, Y, moment na lang. Kasi sanay na akong titingnan ko lahat ng X dito, titingnan ko lahat ng Y, then saka ako magmo-moment. Kapag na-solve mo, good for you. Pag hindi mo na-solve, tulad nitong FY, i-write mo lang siya in terms ng trip mong isulat. Let's say R1 lang. Yan. Basta iwan mo lang siya na 2 equation. Tapos pagdating dito, sa moment, or yung last equation, madalas moment ang last equation, wag mo nang piliin palagi si CG.
try mo ding isipin minsan, tingin ka dito. R1, R2. Matik. Pag nag-CG ako either sa R1 or sa R2, makakancel yung isa dyan. Ano mangyayari? Ibibigay sa'yo nung MCG whole number. Conveniently, pwede mo na siyang ipasok sa any other two equations. Makukuha mo again another number. Naiwasan mo si two equations. Remember, two equation is algebra intensive. Sensitive din sa calculator. That's 1 of 14. Ang ituturo ko dito ay hindi sagot, kundi yung technique. So, I will provide another meeting link. Stop share ko muna to. Now,